Good afternoon sa lahat. So today is December 29, 2025. So another dreams. I have a new dreams today. So kailan nagbabala ako. Sabi ko yung nangyaring lindol sa Taiwan, either umakyat ito sa paakyat, kung aakyat ito siya sa China ay tatama. So kagabi, kaninang umaga na naginip ako na mayroong mangyayaring lindol na naman sa Pilipinas. So ito ay mga sa mataas na building, kulay puti na building. Hindi ko lang matatandaan, either ito ay sa Iloilo or sa Davao City mismo, or either sa Iloilo City. Hindi ko lang matatandaan, pero napuntahan ko na tong lugar na to. Pero hindi ko lang matatandaan kung saan na lugar ito. Napuntahan ko na talaga ito na lugar. So nakita ko talaga, grabe ang pag-crack ng mga concrete. Kahit yung daan ay ang haba ng bitak. Ganon din sa mga building. Sa mga building na dinanan ng lindol, talagang grabe. Kita ko talaga ang lindol na ang bitak galing pundasyon, binaybay itong bitak hanggang pataas na building. Mataas na building yun. Mataas na building ang nakita ko. At saka bilis ako na tumatakbo kasi baka madagdagan ako ng mga concrete. Tapos ito talaga grabe ang pinsala na mangyayari. Hindi ko siya masasabi na the big one siya, pero malakas na lindol talaga. So imagine kung ordinary lang na lindol, ay hindi mo basta-basta mapabitak ang mataas na building. Ang bitak niya ay galing baba papunta ng taas sa pinakadulo ng building. Imagine nyo kung gaano kalakas yan. So nasa magnitude intensity 7, sobra ang lakas na mangyayaring lindol sa Pilipinas ulit. Hindi ko lang alam kasi umaga ako sa napanaginipan, either ito ay mangyari itong bago mag-end ang 2025, or maybe mangyayari ito sa next 2026 na taon. Kasi alam naman natin ang panaginip, minsan nangyayari 3 days before or 1 week before, after mo na mapanaginipan. At saka pwede rin isang buwan bago mangyari ang lindol, bago mo na panaginipan. Or minsan kasi depende sa panaginip. Kasi mostly na napanaginipan ko, nangyayari 1 week. 1 week bago mangyari ang lindol, bago nakita ko sa panaginip. Minsan isang buwan, gaya ng nangyari sa Christchurch earthquake. Nakita ko rin ito sa aking panaginip. Isang linggo lang ang bago ko nakapunta ko dito sa New Zealand, nakita ko malakas na lindol. Hindi ko alam bakit makikita ko mga bagay-bagay.
hindi ko alam bakit nakikita ko mga ito, mga lindol, bagyo, baha, sunog. So hindi ko naman yan kagustuhanan. At pumapasok na sa akin ngayon ang mga lindol na mga international. Gaya na napunta na naman ako doon sa hindi ko lang alam kung anong lugar ito. Ito ay merong isang lugar na may alagang ahas. Yung ahas nila, kakaibang ahas, pero ito ay makamandag. At tinatalian nila yung ahas nila. So, napuntahan ko itong lugar. Hindi ko lang alam ito ba sa Jamaica or either sa kasi yung salita nila iba eh. Iba yung salita nila. So balak talaga nila na talaga nila ako huhulihin. So ang ginawa ko, yung may-ari ng ahas ay pilit ako hinuli, kaso lang naunahan ko siya at nailak ko siya. So hindi siya nakapurma sa akin. Tapos sumurinder siya sa akin. Sabi niya makipagkaibigan na lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Binigyan niya ako ng anting-anting niya. Isang garapang ganito na may mga sulat sa loob ng buti. So ibinigay niya sa akin, sabi niya gamitin mo lang yan sa oras ng panganib. Binigay niya sa aking kamay dito. Nung isang araw ko rin na panaginipan ito. So hindi ko alam bakit binigay niya sa akin at hindi na siya nagtangkang lumaban sa akin. Nag-surrender siya. So based sa aking analyze, sa aking panaginip, ito ay talagang maraming nagsusubok talaga sa akin. Susubukan nila ako kung gaano ako katatag at kung gaano ako katibay. So alam man natin ang ahas ay taksil o kaya traidor. So binigay niya sa akin yung buti na may langis sa aking kamay. Kasi nakaganon ako matulog. Pagising ko, akala ko andito na sa kamay ko, wala pala. Pero naibigay niya sa aking kamay. So baka swerte din yun. Kaso lang wala yung garapa, pero nawakan ko yung kanyang yung garapa niya, yung kumbaga yung buti niya na ibinigay sa akin. Then nakakita din ako ng aking kasama sa trabaho na aksidente siya. Ito ay natrasan niya yung van or either nasagi niya ang van. So bumaba ako, tapos inawat ko siya. Pigilan ko sana ang kotse niya, kaso wala, hindi ko napigilan. Nabangga ang kotse niya. So kahapon nag-message ako sa kanya, sabi ko mag-ingat ka kasi may mangyari aksidente sa'yo. Sinabi ko talaga sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya sa reply ko, sabi niya maraming salamat Roland sa iyong pagpaalala sa akin. Mag-iingat po ako. Ano? Sabi niya sa akin, okay, salamat sa paalaala. So nag-message sa akin, nag-reply. Message ko sa'yo, sabi ko mag-ingat ka, ma-aksidente ka or either ikaw mabangga ng van or ikaw ang makabangga ng van. So napasalamat sa akin. Kaya nabisuhan ko na siya para alam niya bago pa mangyari na kung totoo man na ma-aksidente siya or siya ang maka-aksidente.
So lahat yan hindi ko yan kagustuhanan. Nakikita ko lamang sa aking panaginip gaya ng kahapon. At saka isa pa, mayroon akong na-feel on the other day. May na-feel talaga ako na ang earthquake sa Taiwan. Kasi natapos na yung Pilipinas na sunod-sunod na tragedya. Baka ito ay Taiwan na naman ulit after ng Taiwan. Pero maraming mga babait na Taiwan. Bakit sa Taiwan pa tinitira? Dapat doon na lang sa China, di ba? Doon sa lugar ni Xi Jinping. Dapat maubos yung lahat ng mga ano diyan, mga masamang mga Chinese diyan. Except lang sa mga mababait na Chinese. So, ganun pa man, Asia is delikado sa mga lindol. Una ang Pilipinas nag-restore. Ganun pa rin ang Pilipinas ay hindi pa tapos. Hindi pa rin tapos ang Pilipinas. So kung nakita natin sa balita, nung nag-abiso ako na restore ang buong Pilipinas, magkakaroon ng malalakas na lindol, bagyo, baha, sunog, at marami pang mga disaster na madarating. So maraming nagko-comment sa akin, nagsasabi sa akin, bakit sino ka ba? Parang Diyos ka. Bakit mo pinapangunahan ng Diyos? So sabi ko, parehas lang tayo tao. Hindi naman ako kumbaga hindi ko na gina-over ang ating Panginoon. So kung hindi lang ito nakikita ko sa ating Panginoon na nangyayari sa noong April 14, 2024, nag-abiso ang ating Panginoong Hesus na mayroong magaganap na pinakamalakas sa malakas na mga lindol. Yan pa lang ay pasimula at sunod-sunod ang mga lindol. Tapos September 2021 na naginip na naman ako na bumaba ang ating Panginoong Hesus sa lupa. Pero siya ay hindi nakaapak sa lupa, siya ay nakalutang lamang. Kasama niya mga millions of angels na ang kanilang suot ay puro gold at ang kanilang mga espada ay nagniningning. Kasama ang ating Panginoong Hesus. Nakita ko talaga mismo sa aking panaginip. Hindi ako magsinungaling na para takutin ng mga tao o kaya pangunahan ng ating Panginoon. Kung hindi ko man ito nakikita sa ating Panginoon, hindi ko rin ito sasabihin. At ano bang aking pakay para igawa lang ako ng kwento na hindi naman pala totoo? Tapos para i-content ko o kaya ipopost ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. So, sa akin lang, hindi ko kayo tinatakot. Dapat lang na maghanda tayo at manalangin para sa ating kaligtasan. At higit sa lahat, magbalik na tayo ng totoong pagbabalik sa ating Panginoong Hesus. Repent in God and believe in God. Always, all the time, that sa lahat ng mga warning ko. So kailan pa tayo magbalik loob sa Diyos? Kung andyan na yung tragedya, andyan na yung kalamidad. Diyos ko, patawara ko. Panginoon, oh Lord Jesus. Saka pa tayo tumawag sa ating Panginoon. Bakit nung wala pang mga kalamidad, mga lindol, bagyo, baha, sunog, at kung ano-ano pang mga disaster o mga nangyayari? Bakit nung wala pang mga tragedya, hindi tayo tumatawag? Bakit tatawag lang tayo kung kailangan lang, kung andyan na, huli na? So ako, gumagawa ako ng kaya ako sinasabi ito, gumagawa ako ng video. Hindi ko naman
Hindi ko naman kayo pupuntahan isa-isa. At saka isa pa, hindi naman tayo magkamag-anak. O dahil ang sa akin lang, gusto ko makakatulong sa lahat ng mga tao. Malalaman nila na may mga ganong tragedya na parating. At malalaman nila at makapaganda sila. Ang lahat ng tao. So, bago pa yon, nung natakpan na ng ating Panginoong Hesus ang bansang Pilipinas, ang kanyang binabaan na bansa, walang iban, hindi siya bumaba sa Israel, hindi siya bumaba sa Amerika. Nakapoint ang ating Panginoon sa east portion. Natakpan niyang araw, nag-agaw liwa, nag-agaw dilim. At sabi ko, ang ibig sabihin, tapos nakita ko rin ang mga kaluluwa, millions of mga kaluluwa na umakyat sa langit, mga kulay puti, na nagliliparan nung nag-raise na yung Panginoon. Yan ang sinasabi na ang ating Panginoong Hesus ay darating siya na hindi natin malalaman. Na nagmamasid lang sa atin, lalo na sa bansang Pilipinas. Dahil mahal ang ating Panginoon ang ating bansang Pilipinas. Pilit niya baguhin. Pilit niya magbago ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ay naharap sa mga matininding lindol, bagyo, baha, sunog. At mayroon pang tsunami na coming. Mga bulkan na sasabog sa ilalim ng dagat. Mga bulkan na sasabog sa ibabaw ng lupa. Hindi lamang bansang Pilipinas, buong mundo i-restore, baguhin. Kaya kahit saan mang sulok ng buong mundo lalaganap ang mga sunog, lindol, bagyo, baha at tsunami. Mga bulkan sa ibabaw ng lupa sasabog, sa ilalim ng karagatan sasabog. Lagi ko yung sinasabi, lagi ko yung wina-warning. Kahit sa aking unang mga video pa. Kasi itong mula ng January, February, March, April, May, June, July. Sunod-sunod na bagyo, nagmamarcha. Sunod-sunod na baha, nagmamarcha. Sunod-sunod na lindol. Saan ka nakakita? Buong Pilipinas nililindol na ngayon. Dati ang lindol, paunti-unti lang. Ngayon, palakas ng palakas ng palakas. Nangyari na sa Cebu, Daang Bantayan, Bogo. Hanggang umabot sa dulo ng Visayas sa Iloilo. Nangyari na rin ang lindol sa Davao, Manay, Davao Oriental. Umabot hanggang sa dulo ng Surigao, Butuan, ang lakas ng lindol. Ito ay ang mga nangyayari sa ating paligid. Ito ay pagising para imulat, para matuto at tumanda ang mga tao. Ang sabi niya, this is not was too late. Repent in God and believe in God. Hindi ko kayo in-encourage dahil baka sabihin nyo, mayroon akong religion. Baka ako ay pastor. Hindi ako pastor. Wala akong religion na in-encourage ko kayo. Maniwala kayo sa akin kasi kung natatandaan natin, ang sinabi ng Panginoon, mag-ingat sa mga bulaang propita na sila daw si Mesiyas, sila ang Diyos, at magpapakita ng mga bagay-bagay na para maniwala sila sa tao. Hindi ako na ginagamit ko ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ginagamit ang sa akin, gusto ko lahat ng tao ay magbago, gumawa ng mabuti,
at totoong pagbabago. Ako, nayakap ko ng ating Panginoong Hesus, kaya nagbago ang aking, mula nung napanaginipan ko siya, April 14, 2024, ay bira na ako na kinalimutan ko na yung mga materials things. I forget all the things. So, kasi gusto ko, sa totoong pagkatao ng ating Panginoong Hesus, na sa aking pagluhod, sa aking pagyakap sa Kanya, na humingi ako ng tawad, sabi ko, Panginoon, Panginoong Hesus, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Umiyak ako, tumulo ang mga luha ko. Tapos pinatayo niya ako. Sabi niya, pinapatawad na kita, anak. Bilisan nyo na, bilisan nyo na. Umalis na kayo dito sa lugar na to. At mayroong darating na mga malalakas na lindol. Pinakamalakas sa malakas na lindol. So, yan ang warning niya sa akin. Akala ko hindi ko na siya mapanaginipan ulit. Nag-abiso siya sa akin na nagpakita na naman siya muli. Nagdadrive ako ng sasakyan sa aking panaginip. Nakita ko siya sa ibabaw ng langit na kalati na ng katawan niya. Nakatingin sa akin, nakasmile. Tapos may tinuturo sa akin, tingnan mo to, tingnan mo to. Nakita ko ang daming mga missiles nagliliparan sa langit. So napatigil ako sa aking pagdrive. Pipicturan ko sana yung mga missiles na parating. Tapos naalala ko pala, wala pala akong cellphone. Kaya nung nawala ng ating Panginoong Hesus, biglang nagkulog kidlat, nawala na naman siya sa langit. Nagising ako. No, ganun din ito, September 20, 21, bago mag-solar eclipse, September 22. Nandito ako sa New Zealand. Pangatlo, third time na nagpakita ang ating Panginoong Hesus. At nakita ko talaga, restore ang buong mundo ngayon. Muling bumaba ang ating Panginoong Hesus, pero hindi lang natin namalayan, hindi lang natin nakikita, at hindi lang natin naramdaman. Hindi ko alam bakit pinakita niya sa akin ang mga dapat niyang ipaalam at iparating sa mga tao. Ito ang isa rin to sa malaking yung pag-rest ng Panginoon ng kanyang kamay ay lahat ng mga kaluluwa sa buong mundo ay nagliparan. Kung nakita mo talagang grabe, millions o ba mga kaluluwa nagliliparan sa kalangitan. So sabi nila rapture, magkakaroon ng rapture daw. So walang rapture na mangyayari sa buhay na tao. Ang mangyayaring rapture ay doon lamang sa mga namatay na sa matagal ng panahon, mga kaluluwa. So at isa pa ito, nung wala akong ibang bansa na nakita kundi flag lang Amerika lang, at itong bansang Pilipinas na natakpan ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang likuran ang bansang Pilipinas na nagniningning, kumikislap-kislap. Ibig sabihin, baka ito ng panahon na ang Pilipinas ay mag-success, maging mayaman sa buong mundo. Pero bago pa mangyari yan, ay lilinisin muna sa pamagitan ng mga kalikasan. Gisingin ang lahat ng mga natutulog na damdamin. Gisingin ang lahat ng tao na hindi pa bumalik loob sa Diyos, para masaksiyan nila kung gaano kalupit ang kalikasan. Maglalabasan ang malalakas na lindol. Ito na nang nangyayari ngayon, hindi lang sa Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo nagmamarcha, sunod-sunod na baha nagmamarcha. Sunod-sunod na mga
lindol. Ngayon, ang Pilipinas nakapagtataka bakit buong bansang Pilipinas ay niyanig. So, hindi ko lang maisasabi kung ito ba ang Pilipinas ay magdudugtong muli dahil ang bulkan, ang lindol, ipupos ang lupa sa ilalim ng dagat at magdugtong ulit ang mga isla. Kaya walang tigil ang lindol or either kasi sa ilalim ng bansang Pilipinas yung langis, deuterium sa Surigao, sa Cebu, mayroon din dyan methane gas. Nagbubulwak-bulwak yan. Sa Mindanao, sa Ligwasan Mars, mayroong crudo at saka methane gas. Sa Ulo-Sulo, Tawi-Tawi, gas. Sa Palawan, gasolina. Yan ang teritoryo na pinag-awayan ngayon sa China at saka Pilipinas. Maging man sa Red Bank, Bao de Masinloc. Di ko lang alam kung yung mga langis dyan ay imumove ng kalikasan, itutulak ng kalikasan paloob ng teritoryo ng Pilipinas. Kailanman ang Pilipinas ang may-ari ng lahat ng langis sa buong mundo. Ang nakikita natin ng mga tuburan ng gasolina sa Middle East, sanga lang yan. Source lang yan. Ganon din sa Russia. Ganon din sa iba-ibang bansa sa Middle East. Lahat yan ay sanga lang yan. Source. Ang main source ang Pilipinas. Pinakamalaking deposit ng langis sa bansang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ang protektahan ng ating Panginoon. So, mahal ng ating Panginoon ang bansang Pilipinas. Perlas ng silanganan. So, andyan lahat ng kayamanan sa ating bansa. Pero, bakit? Hanggang ngayon, hindi pa nakilamangan. Kasi, walang tanging ibang susi dyan. Kundi si President Bongbong Marcos lang ang susi, ang tanging susi. Nasa tamang kamay na ang bansang Pilipinas. Pero ganun pa man, marami pa rin pilit na pinapa-step down, pilit nila pinapa-resign si PBM. Dahil ang mga humahadlang, ito si Sara Duterte, kaalyado ng China. Pilit sila gumagawa ng mga kung ano-ano mga nakakasira sa ating PBM para magalit ang taong bayan. Para pag-away-awayan ang bansang, ang buong mga Pilipino. Pagwatak-watak. Para masira. Pero ganun pa man, mahal ng ating Panginoon, ang ating President PBM. Siya ang itinakda at itinalaga ng ating Panginoong Hesus. Kaya bago pa mangyari yan, lilinisin muna ang lahat ng hanay sa korupsyon. From Luzon, Visayas, Mindanao. Ganon din ang katuwang ng ating PBBM, ang kalikasan. Maglilinis din sa paligid. Luzon, Visayas, Mindanao, maranasan ang pinakamalakas na lindol, bagyo, baha, sunog, mga bulkan na sasabog muli, na natutulog ng mga bulkan. So, haharap ang bansang Pilipinas sa mga matinding kalamidad. Bago pa magkaroon ng liwanag ang ating bansa. So, dapat suportahan natin ang ating PBBM. Di ba natin napansin lahat ng mga ginagawa ng mga Duterte kay may PBBM ang balik sa taong bayan. Ang mga kumakalaban sa ating presidente ay binabalikan ng mga traidya, lindol, bagyo, baha, sunog. Pwera lang sa mga mababait na mga tao
na nadadamay. Yung mga nangyayari ng kalamidad sa ating bansa, ito ay pagising para gisingin ang mga tao, pariporma. Kaya dumating si Bagyong Tino pero hindi pa rin natuto ang mga tao na dapat magpakatino na ang lahat ng mga tao, magpakabait, gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. So maraming hindi nakakalam sa mga kasaysayan, sa mga history, kung anong ibig sabihin ng mga nangyari sa ating paligid. Hindi lamang sa ating paligid. Ito ay baguhin ang bansang Pilipinas para bagong Pilipinas. Yung sa panaginip ko na kumikislap-kislap ag nagning-ning ang buong bansang Pilipinas. Yan ay simbolo at tanda ng the Philippines will be great again. Si PBBM lang ang tanging susi. Kasi kapag umupo na naman ang isang Duterte, back to zero tayo lahat. Lalaganap na naman ang mga illegal. Kaya maraming galit kay PBBM dahil binangga ni PBBM ang lahat ng mga korupsyon sa hanay ng gobyerno, senado, congressman, maging sa mga DPWH. So hindi ko alam, ang mga tao ay nabudol talaga sila. So sinasabi ko sa inyo, si BBM ang tanging presidente na makapagbukas at makapag-ayos ng ating bansa. Baka wala nang eleksyon na mangyayari dahil may parating na World War III. Be prepared. World War III is coming. Wala nang eleksyon na mangyayari. So mayroon pa akong nasagap na intel na ang Iran ay makipagdigma sa Amerika, Europe at saka Israel. Baka ito ay sinuplayan na naman ito ng mga China o kaya North Korea. At muling kaya sa 2026 muling sisiklab naman ulit ang mga digmaan. Bansa sa bansa maglalaban, karian sa karian maglalaban. Kapwa sa kapwa magpatayan. So itong Year of the Horse 2026, malakas ang mga lindol na mangyayari kasi ang malakas ang sumipa ang kabayo. Malakas tumadyak ang kabayo. Kaya ang mga lindol na nangyayari sa 2025 ay mayroon pang pinakamalakas sa mangyayari sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, around the world maranasan ang mga malupit na mga mangyayari. Lindol, bagyo, baha, sunog. Mayroon pang karugtong na tsunami, mga bulkan sa ilalim ng dagat, ibabaw ng bulkan, ibabaw ng lupa ng mga bulkan, sasabog. At kagabi, kaninang umaga pala, mga kasi nagbalik ako ng tulog, alas 7 ata yun, naghihila ako. Nakikita na naman ako ng mga lindol. Nandun talaga ako sa lugar na yun. Lumabas ako sa aking katawan, napunta ako sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung sa Pilipinas ko ba ito nakita o sa... Pero puro Pilipino nakita ko eh. Or either dito sa New Zealand, hindi ko lang alam. Grabe ang bitak ng daan, bumitak ng daan ng haba. Ang building na pinakamataas. So may nakita kasi akong building. Nakapunta rin ako sa Cebu, mayroong building na pinakamataas dyan.
Diyan mismo sa sentro. Either yun na building na yan, kasi yun ang nakita ko na mataas. Either mangyari ulit ang lindol sa Cebu, or ito sa Davao mayroon din mataas na building, or either sa Iloilo. Hindi ko lang may bigay ang exact details kung saang lugar, pero ang nasambit ko Cebu, Davao, Iloilo. Either sa isa na diyan yung mataas na building na nakita ko, or either ito ay mangyari sa Maynila kasi mataas na building kulay puti. Basta napuntahan ko ng lugar na to, hindi ko lang maalala ko saan. Ang haba ng bitak ng building. Agay, ito na, mayroon na plus sa isip ko. Kung mangyari ang lindol dito sa Christchurch, walang ibang building na nakita ko, itong Crown Plaza na mataas. Pero kulay puti kasi ang building na nakita ko. Yung Crown Plaza kasi parang kulay gray yan eh. So sana lang hindi lang mangyari dyan. Kung mangyari man dito sa New Zealand, wala tayong magawa kasi ang kalikasan kasi hindi natin hawak. Yan ang kapangyarihan ng nature of the earth. Kapangyarihan ng ating Panginoon. Lindol, bagyo, baha, sunog. So, nawala na sa ang ating mahal na birhen sa Pilipinas, kaya hindi na mapipigilan ang mga tragedya na mga nangyayari. Wala na magprotekta kasi lahat ng kandel ng ating mahal na birhen ay ubos na. Bumalik na siya sa kaharian ng Santissima Trinidad. Tapos ng kanyang misyon upang proteksyonan ang bansang Pilipinas. At hindi lang sa bansang Pilipinas, sa buong mundo. Kaya umalis ng ating mahal na birhen. Mula nang umalis ang ating mahal na birhen, sunod-sunod ng kalamidad. So hindi ko lang may bigay ang exact details kung anong building ang akin na... Basta napuntahan ko na itong building na to. Mataas na building, kulay puti. Yan ang grabing pinsala. From the ground, going on top. Biak yan ang building na yan. Naglaglagan ang mga ano ng building sa lindol, sa lakas. Malakas ang lindol na mangyari sa bansang Pilipinas. Or hindi ko lang alam kung sa bansang Pilipinas ko ito nakitang building o ito dito sa New Zealand. So prepared lang, prepared. Sana lang hindi mangyari ulit ang lindol sa bansang Pilipinas na ganoon kalakas. So gusto ko sa China mapunta, doon sa kanila ni Xi Jinping. Kasi doon ang mga sakim na sakim sa mga teritoryo. Gaya ng Russia, sakim sa teritoryo. Pilit nilang kukunin ng Ukraine, ng Russia, pilit nilang kukunin ng Ukraine, pero ayaw ng Ukraine sa kanila. Ganon din ang itong Taiwan. Ayaw rin ng Taiwan sa bansang China. Pilit nilang kinukuha ang kinin. Pero ayaw ng China, kaya digmaan lang ang tanging solusyon. So, galit ako sa mga sakim ng mga tao. At ito pa yung North Korea. Kailan pa maging freedom ang bansang North Korea? Kasi communist country din yan, gaya ng China. Wala kang kalayaan na umunlad. Kung ano ang gusto ng gobyerno, yun lang. Lahat ng income mo sa gobyerno mauna, magkano lang mababalik sa iyo. Kaya maraming China na umaalis sa China, pupunta sa New Zealand, lalo na dito sa New Zealand, malaya sila. Free sila sa kanilang gusto, kung anong gusto nila. Maraming mababait na Chinese. Ayaw nila sa pamumuno ni Xi Jinping.
Dahil si Xi Jinping ay sakim, gamanan sa kapangyarihan. Pero time will come, will change. Gira lang ang solusyon. Ang gira lang ang tanging solusyon dyan. So, napipintang gira, sisiklab muli sa Middle East, Indo-Pacific, at saka sa Europe. So maraming kakalabanin ang Russia. Ito ay British, UK, at NATO allies ng Amerika at saka Ukraine. So yon lang ang masabi ko. So prepared. Mayroong malalakas na lindol na darating sa Pilipinas or dito sa New Zealand, or basta mataas na building ang nakita ko. Grabe ang pinsala. Talagang parang the big one ang mangyayari dyan. Sinundan kong bitak Sinundan kong bitak ng lupa, ng daan. Pero hindi ko maintindihan kung saan ba to na makikita kong lindol. So sa akin, prepared lang ha. Hindi ko sure kung Pilipinas ba ito na mangyaring lindol na malakas, or dito sa New Zealand. Pero building na mataas ang aking nakikita. Biak lahat. Grabe ang pinsala. Naglaglagan ang mga concrete na tumbahan. So grabe ang takbo ko para makaiwas ako sa lindol sa aking panaginip. So prepared lang tayo. So ayaw ko naman na masaktan ang ating kapwa Pilipino. Pero wala akong magawa, hindi ko mapigilan yan. Kasi wala tayong power na hawakan ang kalikasan. Dahil lang may hawak dyan ang ating Panginoon. So prepared lang, at saka lagi mo dasal. Repent in God, believe in God. Kasi papasok na ang year 2026. Hindi pa nga nangyayari ang year 2026. Ang mga sunog na nangyayari sa bansa, sa Luzon, grabe. Pasay, Quezon, Mandaluyong, malalawak na sunog. Marami pa mga sunog sa iba-ibang lugar. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Restore ang buong bansang Pilipinas. Mga sunog, laganap kahit saan mang sulok. Wala pa year 2026 ha. Fire horse. How much more pag pumasok ng year 2026. Digmaan ang mangyayari sa year 2026. Sasabog ang mga bulkan sa ilalim ng dagat, sa lupa. Prepared lang tayo. Laging mag-vigilant. Laging mamatsyag. Ayaw ko masaktan ang ating kapwa Pilipino. Pero wala akong magawa, hindi ko mapigilan yan. Ang sa akin lang, kaya ko ito pinupost para malaman ng tao sa buong bansang Pilipinas. Malaman nila na mayroong mga tragedya na parating na ganun. Iba yung mga nakikita ni Baldwin. Iba rin nakikita ni Rio Tachoki. Iba rin nakikita ni Hindi Pires. Iba rin ang nakikita ni Bagaganga. Iba rin ang prediksyon ni Nostradamus. So ako, isang Pilipino, hindi ko ito ginusto. At ayaw ko ng ganitong buhay. Pero bakit? Marami ako nakikita mga bagay-bagay. Kahit na pinilit ko na kinakagat, na ayaw mangyari o masaktan o may mamamatay sa mga pinsala ng mga kalamidad. Pero wala akong magawa. Hindi ko kayo kaya proteksyonan. Ang sa akin lang, babalaan ko lang kayo, warningan. Kung maniwala kayo sa hindi, sa inyo yan. Pero ako wala akong religion na para hikayatin ko ang lahat ng tao. Para maniwala sa akin at sumunod sa akin.
Hindi ko, ayaw ko. Ang sa akin lang, gusto ko lang na magbigay ng warning sa lahat ng tao. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. That's why I told this in Tagalog, I told this in English. So that the other people, especially not Filipino people, they can understand English, what are talking about. So, ingat lang at laging magdasal. Dahil papasok ng year 2026, maglalabasan ang mga traidya, lindol, bagyo, baha, sunog. So, yan lang mapapayo ko sa inyo. God bless lang sa lahat at advance Happy New Year. So, subaybayan nyo lagi ang video ko kasi marami akong mga pangitain, mga warning. Ayaw ko ng ganito kasi ginagamit talaga ako. Gusto ko nga dapat peaceful of mind lang ako eh. Pero ito ang nakikita ko sa aking mga panaginip. So, hindi ko maisan tabi na ayaw ko. Wala naman ako makukuha. Wala naman ako makukuha na kung anong sasabihin ko. Sa akin lang, naawa ko sa mga tao. Para balaan ng mga tao. Kung maniwala sila o hindi, nasa kanila. Pero malakas na rin doon ang mangyayari. Big one to. Grabe ang pinsala. Kita ko talaga. So, hindi ko alam kung Pilipinas, New Zealand, basta nasambit ko kanina, Cebu, Iloilo, Davao City mismo. Mataas na building. Or sa Iloilo, or dito sa New Zealand. Napuntahan ko na itong lugar pero hindi ko lang matatandaan ko saan. Or either dito sa Quiapo. Kasi meron din mga mataas na building dyan sa Quiapo. So prepared lang. Thank you very much sa iyong pakikinig sa aking video. Please like and support my video. Or i-share nyo kung nagustuhan nyo. Lahat na marami na akong mga babala, nagkatotoo, nangyari na. So mahaba na kasi, pwede naman tayo mag-live para at least ma-upload. Pero ang problem, dinidelete ni Mita within 30 days. Kaya gumagawa ako ng video para ipopost ko lang direct. So ipopost ko ito sa YouTube. Batang Quiapo, Batang New Zealand 76, Roland Joffrey, saka sa TikTok, ganun din, saka sa Facebook ko. So, ingat lahat. Mag-ingat dahil ito ay mapanganib na nakita ko talaga grabe. So, maraming salamat sa panonood. Dito lang, hanggang dito na lang muna. So, nasa inyo na yan kung maniwala kayo sa hindi. Basta sa akin, gusto ko makatulong sa inyo, nababalaan ko mga tao para makapaganda at para alam nila. So maraming salamat. God bless you all. Thank you. Bye.